Isang magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan, mga minamahal. Muli po, narito po ako upang magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Muli po, mga kapatid, sa araw na ito ay gabayan nawa tayo ng Panginoon sa ating pagbubulay ng Kanyang salita. Mga kapatid, ang akin pong ninanais sa patuloy na pamamalagi, sa patuloy na pananahan sa Ebanghelyo ni Kristo, na ganito nga po mga kapatid, na ang ninanais namin ay ang marinig ay yung katotohanan lamang. Ano po? Yung naaayon sa salita ng ating Panginoong Jesucristo ang itinuturo. Kasi nga po, ang sabi sa unang Timoteo 6:3, na kung ang sino mang tao, basahin nga po natin mga kapatid. Sa unang Timoteo 6 talatang 3, ano po? Basahin po muna natin itong talatang ito. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatuwid bagay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masamang akala. Yan. Kaya nga po mga kapatid, ang amin pong ninanais dito sa aming patuloy na pamamahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, ano po, ay ang nais namin ay yung aral na sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling. Ano po ba yung mga salitang nakagagaling? Sa makatuwid bagay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Nawa, sana nga po mga kapatid, na ito sana ang nanaisin ng mga pastor sa ating panahon. Yung aral na ayon sa kabanalan. Yung aral na nakagagaling. Ano yung aral na nakagagaling? Sa mga aral, sa mga salita, sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo at aral na ayon sa kabanalan. Yun. Kaya nilay-nilay natin sa ating buhay, ano po. Kaya nga po ang aming paanyaya sa lahat na kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, ano, ng salita ng Diyos, ay dapat po mga kapatid na ito po'y ating binubulay-bulay ng maigi. Huwag po tayong magbibitaw ng salita na tila baga siguradong-sigurado ka na sa iyong sinasabi. Ngunit, pag binasa mo sa ibang talata ay sumasalingat o sumasalungat yung iyong sinasabi. Ay lumalabas po yun, hindi po yun pagsang-ayon sa aral na ayon sa kabanalan. Kundi yun po ay aral na saliwa sa katotohanan. Kasi po, ang aral ng Panginoong Hesukristo ay aral pala ito na nakagagaling. At aral na ayon sa kabanalan. Yung mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ito po talaga ang nararapat na panangnan ng bawat tao. Kasi pag hindi ka raw sumasang-ayon sa
mga salitang nakagagaling sa makatuwid bagay sa salita ng ating Panginoong Hesukristo sa aral na ayon sa kabanalan. Kaya ang aral ng ating Panginoong Hesukristo ay ayon po yan sa kabanalan. Kaya nga ang sabi niya, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kaya lang marami po talagang pastor na walang takot sa Diyos. Kasi po, kaya po sila nagpupursige na maging pastor. Tuwan-tuwa po sila pagka sila'y pinagpupugayan ng mga tao. Lalo na pag sila'y nagkakaroon ng, halimbawa, nagkasama yung halimbawa 3 pastor o 2. Halimbawa na lang nagpo-programa sila doon sa television o di kaya sa kanilang mga social media platform, no? Pag talagang parang lumulundag yung puso ni pastor pag tinawag. Oo nga pala, pastor. Pastor, ganito po yan, pastor eh. Alam mo pastor, ganyan. Tuwan-tuwa talaga sila pag tinatawag silang pastor eh. Samantalang ang aral nila, walang katuturan, walang kabuluhan, walang kabanalan. Kasi nga po salungat sa aral ng Diyos. Unang-una, itong madalas nating binabasa rito na sabi ng ibang pastor, di na raw talaga kailangan gumawa ng mabuti. Isipin nyo na lang yan. Walang aral ang Diyos na hindi ninyo na kailangan gumawa ng mabuti. Bagkos, ang aral ni Kristo, sa 5 ng Mateo, nasabi ng Panginoong Hesukristo na lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa gitna ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kung magkagayoy, luluwalhatiin nila ang Diyos. No? Kita nyo naman. Sabi niya dito sa Mateo 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng takalan. At kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sana nga sa loob ng bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luluwalhatian ng inyong Ama na nasa langit. Ito'y talagang katotohanan. Kaya pag nangangaral ang isang tao na hindi ayon sa aral ni Kristo o hindi ayon sa aral ng kabanalan o sa salita ng ating Panginoon Kristo, palalo pala yung tao na yun. Hindi po pala yun talaga ayon sa kabanalan. Kasi katulad nitong si Sugong Tagamura, Sugong Tagamura ng dating daan, Kasi sila, pinagmamalaki talaga nila na ito daw si Sugong Tagamura ay magaling na pastor ito. Magaling daw sa debate. Kaya, yung sinabi daw ni Kristo na Mateo 23 na dapat sana ninyong gawin ang mga ito. Ang tinutukoy daw ni Kristo doon, ang dapat gawin daw ng tao, yung katarungan, pagkahabag, yung pagkahabag at ang katarungan, justice, yun ay dapat daw ninyong gawin. Ang layo yung pagkapaliwanag niya. Samantalang, ang unang binanggit, nagbibigay kayo ng ikapo ng yerba buena, at ng anis at ng kumino. Dapat inyong pinababayaan yaong mas mahalagang bagay ng kautusan. Nadilit iba't ang katarungan at ang pagkahabag. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito. Ang sinasabi daw na dapat gawin yung habag at katarungan.
Binanggit na nga yung nauna eh. Binanggit na yung nauna, nagbibigay kayo, pero mayroon kayong hindi ginagawa na mas lalong mahalagang bagay. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag naman ninyong pabayaang di gawin yung iba. Malinaw eh. Yung sinabing huwag naman ninyong pabayaang wag na hindi gawin yung iba. Alin ba yung hindi nila ginagawa na dapat nilang gawin? Oh. Ngayon, ang sabi nila, ang tinatawag daw doon, yun daw kasi nag-iika po sila pero meron silang hindi ginagawa. Dapat daw nilang gawin yun. Meron nga silang ginagawa at dapat nilang gawin yan. Pero huwag naman nilang pabayaan yung iba. Alin ba yung pinababayaan nila hindi nila ginagawa? Na yung iba na hindi nila ginagawa, dapat nilang gawin yung nauna. Pero huwag ninyong pabayaang di gawin yaong iba. Yaong mahalagang bagay sa kautusan. Ano ba yung mahalagang bagay na hindi nila ginagawa? Yung katarungan at pagkahabag. Grabe talaga itong mamilusopo. Napakayabang talaga yun, no? Kaya totoo yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Yung sino mang tao na hindi sumasang-ayon sa salitang nakagagaling at sa aral na ayon sa kabanalan sa makatwid bagay sa salita ng ating Panginoong Hesukristo, ang gayon ay palalo. Yabang talaga. Sipin mo, pagkagagayahin mo raw si Abraham na mag-ikapo ka, kailangan daw, manamsam ka rin daw. Magnanakaw ka raw ng pag-aari ng iba. Pinapalabas mo ba kayong mga nandyan sa daan ng mga masamang tao? Pinapalabas nyo ba na si Abraham nagnakaw? Ha? Pinalalabas nyo ba si Abraham nang lulupig? Ha? Nang aagaw ng pag-aari ng iba? Tapos doon siya kumuha ng ikapo sa inagaw niya? Ha? Grabe. Grabe talaga kayo eh. Puro lang talaga, ewan ko ba. Sabagay, wala na yung leader nyo eh. Pero, siyempre, nandiyan kayo. Sinalo nyo yan. Yung aral ni, yung kayabangan niya, sinalo nyo na. Kasi nga, pagka daw mag-iikapo ka, mananamsam ka raw, gaya ni Abraham. Tanong ko sa inyo, basahin ninyo. Genesis 14. Ayan, basahin nyo. Simulan nyo na mismo sa 1. At makikita nyo yun doon, yung mga nagdidigmaan na mga bansa, yung mga bayan na nagdidigmaan, basahin nyo doon. Tapos, bandang baba, sa kasunod na mga talata, sinamsaman. Doon si Lot nakatira sa Sodoma eh. Ngayon, yung bayan na yon, sinamsaman. Sinamsam nung mga nanlupig sa kanila. Sinamsam, sila ang sinamsaman. Kayong mga nauto ng leader ninyo, sino ba ang nanamsam? Si Abraham ba nanamsam? Grabe kayo. Kawawa yung pastor eh. Hindi rin nakasagot eh. Kasi nilalansin ninyo. Pero kung titingnan ninyo, yung tunay na aral talaga doon mga kapatid, si Abraham po, hindi po siya ang nanamsam noon. Yung mga kinuha ni Abraham, na doon siya kumuha ng 10 bahagi, ayun yung mga samsam. Kaya nga ang nakalagay sa Hebreo, mga samsam yun. Mga samsam. Kaya nga tinawag na mga samsam yun kasi sinamsam yun. Galing yun doon sa tinirahan ni Lot. Sa bayan na tinirahan ni Lot. Nilupig sila, sinamsam sila. Sinamsaman sila ng mga pag-aari. Ngayon, ang ginawa ni Abraham, dahil nabalitaan niya na ang kanyang si Lot, na anak ng kanyang kapatid, ay dinalang bihag. Sinamsam ang mga pag-aari at si Lot ay tinangay.
Kaya nung malaman ni Abraham yon, hinabol niya yon. O saan doon nakalagay na si Abraham nanamsam? Ay nako talaga mga kababayan. Kaya talaga ang mga tao, pag nagyayabang talaga masisilat talaga ang aral. Pagka puro yabang ang ipaiiral, masisilat po talaga. Tingnan niyo to, no? Sa bagay, malinaw talaga Ang dating daan ay nilakaran ng mga masamang tao. Totoo yan. Pero hindi totoo na kaaway ng Diyos ilipas. Hindi po totoo yun. Kasi kung kaaway ng Diyos ilipas, hindi niya uutusan na maghandog ka. Ha? Kasi ang hain ng masama, kasuklam-suklam sa Diyos. Ha? Kung kaaway ng Diyos ilipas, hindi niya uutusan si ilipas at yung dalawa niyang kaibigan na magdala kayo ng handog kay Job at aking tatanggapin siya, ipananalangin niya kayo. Ha? Malinaw yan. Ang kaaway ng Diyos, hindi niya uutusang maghandog. Kasi kasuklam-suklam sa Diyos yon. Yung hain ng masama. Yun ang totoo. Di po ba mga kapatid? Kaya mag-iingat po tayo. Lalong-lalo na dito sa na to, yung mayabang na mga debatista na ito. Aywan ko kung merong sumunod sa kanyang yapak, no? Na ang gusto ay puro ngak-ngakan. Pero mayroon akong kilala Kaya lang hindi galing sa kanya. Yung hamon ng hamon sa akin ng debate, ganun din ang aral. Puro napakayabang, grabe. Hamon ng hamon ng debate. Tapos kung magsalita, sasabihin inutil. Sasabihan ka inutil. Ungas, tanga, quote and quote. Ganyan din siya magsalita. Kaya pag yung aral, gagayahin talaga yung aral nitong dating daan, magiging masamang tao ka rin talaga Magiging masamang tao ka. Pag ginaya mo yung aral nung dating daan, magiging masamang tao ka talaga Magiging mayabang ka. Opo, totoo yan. Kaya mag-iingat po kayo dyan mga kapatid. Ngayon mga minamahal, sa amin po meron akong mga naging kausap sa Facebook. Katulad na lang nitong Sabadista, no? Sila, sabi nila, sila lang daw ang maliligtas. Yung hindi raw nagsasabat, may impyerno daw. Ha? Bakit kayo lang bang nagsasabat? Nagsasabat din naman kami Araw-araw pa nga Ha? Kasi, sa tuwing kami napapagod, sa tuwing kami napapagal, at kami nabibigat ang lubha, nagpapahinga kami. Opo, totoo po yan. May sabat po kami at ang sabat namin araw-araw. Kayo kasi, ayaw nyo sa kanya. Ayaw nyo. Kaya, wala kayong sabat na totoo. Kasi ang sabat ninyo, isang araw. Na sabat na ginagawa ng mga Hudyo nung panahon. Na nagalit sila kay Kristo kasi daw hindi raw nangingilid ng sabat. At sinira pa niya ang araw ng sabat. Diba? Kaya kayo ay mga Hudyong mga hilaw. Yan. Kayong mga Sabadista, kayo yung mga Hudyo na hilaw. Mga Hudyong hindi tuli. Yun. Diba? Mga Hudyo-Hudyuhan. Mga pakunwari kayo. Diba? Kasi ang aming sabat, si Kristo. Si Kristo po ang sabat namin Kasi ang ibig sabihin kasi ng sabat ay kapahingahan. Or pamamahinga. Magpahinga. Yun ang sabat Araw ng kapahingahan o kapahingahan. Tapos tumawa yung kausap ko. Sabi niya, ibig sabihin si Kristo, araw. Ginawa mong araw si Kristo. Hindi mo alam na si Kristo ay araw? Kawawa naman kayo, mga kapatid. Kawawa kayo talaga.
No? Ha? Hindi alam ng mga ito eh. Tinawanan ako kasi sabi niya, kay Kristo ka nagpahinga? Ibig mong sabihin, para sa'yo si Kristo araw? Yan, ganun sila mamilosopo. Hindi niya kasi alam na si Kristo araw. Kaya nalinlang talaga ito ni nung babaeng tagapamuno dito. Talagang ito yung nangaligaw na talaga itong mga taong ito. Ito yung mga Hudyong hilaw eh. Mga Hudyong pakunwari. Ito yung mga nagmana ng mga Hudyo na pumatay kay Kristo. Kasi galit sila kay Kristo kasi hindi raw nangingili ng araw ng Sabat. Kasi nga si Kristo, siya yung gumanap ng sumpa ng kautusan eh. Kaya ano bang ibig sabihin kung siya ang tumubos sa iyo sa sumpa ng kautusan katulad ng Sabat? Kasi sa Sabat po, sa araw ng Sabat, bawal kang mamulot ng panggatong, bawal kang magtrabaho o anuman ang gawain na gagawin sa araw-araw ay hindi mo dapat gawin kasi araw nga yun ang pamamahinga. Kaso si Kristo, pinipilit ng mga ito, si Kristo daw, nangingilin daw ng Sabat. Natural. Si Kristo kasi siya yung inabutan ng kautusan eh. Kaso nga lang mga kapatid, ano ba ang pangingilin ni Kristo? Kasi nga po si Kristo, kumbaga yung pagsuway ng mga tao, yung kasuwayan, siya po ang tumubos noon. Siya ang namatay upang tayo ay matubos sa kasalanan. Ang Sabat po kasi talaga mga kapatid ay mayroong lumalabag. Kasi nga sa aklat ng Juan, mga minamahal, sa araw daw ng Sabat ay mayroong tinutuli na lalaki. Kaya kung titingnan ninyo yung sinasabi ni Kristo, aanhin mo ang kautusan na hindi mo naman talaga magagawa ng perpekto. Kasi nga mayroong lumalabag na tao. Kasi nga ang utos ng pagtutuli sa ikawalong araw ay tutuliin mo ang isang lalaki. Tumapat nga po ang pagtutuli sa araw ng Sabat. Kaya paano mo magiging perpektong nasusunod ang kautusan? Kaya nga si Kristo ipinakita niya, alin baga ang mas lalong mahalaga sa kautusan? Si Kristo ba o yung kautusan? Ang kautusan ay mahalaga, mga kapatid. Ngunit, mayroong lalong dakila kaysa sa araw ng Sabat. Si Kristo yun. Sinabi niya ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Marcos 2:27, di po ba? Kung si Kristo ay Panginoon ng Sabat, sino ba ang dapat mong sundin? Paano nga masusunod yung kautusan na mayroong nagkakasulungatan na pagsunod? Kasi nga nagkaroon ng hindi pagiging perpekto sa pagsunod. Kasi nga lalong-lalo na itong Sabat. Na sa panahon ng Sabat ay mayroong tinutuli na lalaki. Kaya doon mo makikita kung babasahin mo, bubulay-bulayan mo at ninilay-nilayin mo ang pahayag ni Kristo. Ano ba ang tunay na Sabat? Namatay si Kristo dahil sa pagsuway. Ngayon ayaw mong sumunod kay Kristo? Inaanyayahan ka ni Kristo. Mateo 11:28. Kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang lubha, magsiparito kayo sa akin. At kayo'y aking papagpapahingahin. Bakit ayaw nyo? Kasi nga mga Hudyong kayo, mga pakunwari, mga Hudyo kuno. Mga ligaw kasi kayo Kasi ang leader ninyo talaga babae. Totoo pala, nangyayari talaga pagsalita ng Diyos Maliligaw ka talaga. Totoo po yan talaga O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo.
mangagliligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. Sa bagong tipan, ganun din. Sabi ni Apostol Pablo, 2:14 ng unang Timoteo. Sapagat hindi si Adan ang nadaya, kundi ang babae. Nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Yan. Kaya talagang aakayin ka talaga sa pagsalangsang. Kaya kayo dyan mga nandyan sa Sabbath keeper ko, no? Ligaw kayo. Walang kaligtasan dyan. Kasi against kay Kristo yung aral nyo. Ayaw nyo kay Kristo. Si Kristo ang aming sabat sa mga tunay na sumusunod sa aral ni Kristo. Si Kristo po ang sabat, mga kapatid. Siya po ang kapahingahan ng mga tunay na alagad ni Kristo. Pero kayo, ayaw nyo kasi kay Kristo. Kaya itinatakwil ninyo si Kristo. Tinatakwil ninyo. Si Kristo ang Panginoon ng sabat. Ngayon tatawa kayo. Ibig mong sabihin si Kristo araw. Ayun ang hindi nyo alam. Kasi nga, mga sinungaling kayo. Basahin natin sa Aklat ng Awit. Kapitulo 118, talatang 20. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging aking kaligtasan. Ang bato, ayan na. Ang bato, nakasulat ito sa unang Pedro. Ang bato, ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Yung bato raw na itinakwil ng mga tao, siya yung naging bato. Sa panulok. Ang bato na itinakwil ng nagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Naging panulokang bato. Yung itinakwil ng mga nagtatayo ng bahay. Kaya kayo nagtayo rin kayo ng bahay, itinakwil nyo si Kristo. Oo. Nagtayo kayo ng church, itinakwil nyo si Kristo. Kasi Sabbath keeper kayo. Pero hindi ninyo kinikilala yung tunay na Sabat. Basahin natin ulit 118 verse 22. Aklat ng Salmo. Ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ano ito? Ito ang gawa ng Panginoon. Kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y mga galak at ating katuwaan. Kita nyo? Yung bato na ginawang bato sa panulok, siya'y kagilagilalas. Ito ang gawa ng Panginoon, kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. Ito ang araw na ginawa ng Diyos o ng Panginoon. Tayo'y mga galak at ating katuwaan. Kita nyo, mga kapatid. Kaya tuwan-tuwa ba? Tawa-tawa siya Tawa-tawa siya. Pero kahit binasa ko na yung talata na si Kristo ay araw, ayaw pa rin niyang tanggap. Talagang pag ang tao masuwayin talaga, wala ka talaga magagawa Kaya ano na lang dead man na lang talaga Dead man na lang talaga kasi kakahiya naman na tanggapin napananindigan na yung kasinungalingan, di po ba? Kaya hindi nila alam talaga no? At patunayan natin. Ngayon kung tayo ay hindi natin tinatanggap na si Kristo ay araw. Araw po yung Panginoon. Siya ay yung araw na ginawa ng Diyos. Dito sa unang Tesalonica 5:4.
Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Anak pala tayo. Dapat pala maging anak kayo ng araw para malaman ninyo na si Kristo'y araw. Kasi pag anak tayo ng araw, ano ka? Kita nyo? Di po ba? Si Kristo'y araw. Yan, sabi, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ngayon tayo, anak ng araw. Si Kristo, sino si Kristo? Araw. Ngayon, si Kristo ang ating Sabat. Si Kristo ang ating araw ng kapahingahan. Kita nyo mga kapatid? Kaya marami po talagang naliligaw sa aral. Sa kadahilanan po kasi marami po talagang mga nagyayabang lang. Maraming mga nagpapalalo. Maraming mga nagyayabang sa kanilang mga pagtuturo kasi nga ang dami nga naman nilang nahikayat. Isipin mo, nakapagpundar na sila ng malaking legacy, no? Nakapagpundar na sila ng malaking kayamanan. Yung kanilang mga simbahan, may mga sariling hospital, eskwelahan, no? Sikat talaga kayo. Ang tanong, sikat ba kayo kay Kristo? Yun ang masaklap mga kapatid. Yun ang masaklap. Kasi, gaano man kayo kayaman, nagsilago kayo. Katulad na lang nito ni Sugong Tagamura eh. Ang dami nang naipundar, ano? Meron na silang malalaking eskwelahan. Marami na rin silang mga coordinating center. Kaya lang parang nakita ko, wala nang dating daan na nakasulat sa coordinating center eh. Parang, ano kaya? Mga kapatid. So, mga minamahal kong kababayan. Ako po, hindi ko po ipinagmamalaki na magaling po ako sa debate. Hindi po ako nakikipagdebate. Alam niyo po kung bakit? Kasi, ang tao na gustong makilala ang katotohanan, hindi na kailangang maghanap ng debatista. Kung gusto mo ng katotohanan, galing sa puso yon, hindi galing sa pag-iisip na namimili, ito magaling ito. Yung tumatanggap ng papuri ng tao. Dahil ang tao na naglilingkod sa Diyos sa katotohanan, hindi po tumatanggap ng papuri ng tao. Hindi tumatanggap ng parangal ng tao. Nasasabihin, si ganito lang ang magaling, ang galing sa debate. Hindi po yun. Mga kapatid, hindi yun ang patunay. Hindi po yun ang patunay na ang magaling. So muli, mga kapatid, God bless po sa inyo lahat.